Magandang maga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo, at sa lahat din po ng aming mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat po ng mga kasama po namin na tuwing araw po ng linggo, kayo po'y bahagi ng pananambahan po. Sa umaga pong ito ay patuloy na pagpalain ang bawat isa sa atin. Muli po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong muli ay binigay sa atin na tayo po ay makapagpuri sa Kanya at makalapit po tayo sa Kanya ng malaya at patuloy na mag-aaral po tayo ng banal na salita. Kaya nga po sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, patuloy po natin tinatalakay ang ating tema na New Vision sa buwan po ng January. At ito na po yung pinaka-pangatlo pong paksa na tatalakayin po natin sa araw na ito. Pero bago po natin talakayin ang paksang yan, tayo muna po yumuko at lumapit in the presence of God today. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan upang minsan pagad ay magpasalamat po sa iyo, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong kabutihan, sa bawat buhay po namin na iyong mga anak. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin na kami ay makalapit sa iyo. Salamat po Panginoon sapagkat muli ay patuloy mong pinararamdaman ang iyong dakilang presensya kung gaano mo kami kamahal. Kaya sa pagkakataong ito, Ama, kami na iyong mga anak ay lumalapit sa iyo na humihiling at humihingi ng tawad anumang yung mali na nagawa po namin sa iyong harapan, maging ito man ay sa naisip namin, nasabi namin at nagawa namin. Naway mapatawad mo po ito at pakalinisin mo po kami upang patuloy kaming maging karapat-dapat po sa iyong banal na harapan. Salamat Ama sa paksa mo na muli ay pag-aaralan po namin sa oras na ito. Nawa po ang aming dalangin, bigyan mo po kami ng lahat ng karunungang mula po sa inyo upang lahat po ng aming pag-uusapan po sa umagang ito ay maintindihan namin kung ano ang iyong dakilang layunin, kalooban na dapat po namin gawin bilang iyong mga anak. Kaya nga po Panginoon, sa pagkakataong ito, ang munti mong lingkod na gagamitin mo, patuloy kong dalangin itago mo siya at balutin mo ng iyong banal na presensya, ng banal na dugo ni Kristo upang sa makagayong God, ay ikaw lamang ang makita at maramdaman at wala nang iba. Ilagay mo po sa kanyang bibig ang lahat ng iyong mga salita na ngayon isasalitain niya at ihahayag sa umagang ito. Nawa, ang lahat ng ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin, God. At ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalam at karunungan, kundi ang lahat ng ito ay galing po sa inyo, Ama. Maraming po salamat at iniling po namin ang kapayapaan at kapanatagan ng bawat puso't kaisipan ng bawat isa sa amin na ngayon ay magsama-sama upang ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Patuloy po nating tinatalakay ang series na New Vision para po sa buwan po ng January 2022. Nawa po ay nakakasubaybay po kayo sa bawat paksa na tinatalakay po natin. So sa pagkakataong pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay Sanctity of Human Life. Under po niyan yung tinatawag po nating play. Kaya makita po natin yung paksa po nating Sanctity of Human Life, kabanalan ng buhay ng tao. Yan po yung pag-aaralan po natin sa umaga pong ito, kung paano po magkaroon ng kabanalan ang buhay ng tao. Okay po? At kung ano yung kahalagaan, ang kabanalan ng bawat buhay ng isang anak ng Diyos. Ang ating po mga teksto ay makikita po natin sa Zechariah chapter 8 verse 4 to 5. At sa talatang yan ay nais ko pong basahin sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo, upang dito po natin makikita ang ating pag-uusapan. At sa mga talatang ito ay dalawang bagay po ang pag-uusapan po natin. Kaya nga po, ang sabi po ng mga talata in verse 4, and this is what the Lord Almighty says, once again, men and women of right, all age will sit in the streets of Jerusalem, each of them with cane in hand because of their age. The city streets will be filled with boys and girls playing there.
So, yan po yung mga pag-uusapan po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga po, alam po ninyo, if someone were to ask sa umagang ito about the kingdom of God, kung anong klase, masasabi po natin, we might think of heavenly choir singing, masaya sa langit. Okay po. Talagang nagpupuri, may mga accompanied ng mga harps. Ito yung imagination natin at yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. And there is no doubt that glorious worship will be an important part of God's kingdom. But I would guess that few, if any, of us would ever think to describe His kingdom as our text does. Yan po yung ating pinag-uusapan, yung text na binasa ko po sa inyo. Old men and old women will again sit in the streets of Jerusalem, each man with his staff in his hands because of age. And the streets of the city will be filled with boys and girls playing in his streets. Masyado pong maybe maintindihan po natin ang mga talatang ito, mga kapatid ko po, kay Kristo, basta't po manatili po kayo nakapokus at makinig sa mensahe po ng ating Panginoon. Kaya dito sa ating bahagi ng ating pinag-usapan talagang in our imagination at even the Bible declares kung gaano kaganda sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ay sa langit. Talaga pong walang kaproblema po doon. Ay talaga pong doon ay napakasaya and singing and singing and singing. Okay po, makakarinig ka ng mga awitin, mga instrumentong nakakapagbigay ng kaaliwan at kagalakan. Kaya nga napakaganda po mga kapatid ko. Kaya mahalaga, pinag-uusapan po natin yung ating paksang sanctity of human life. Kaya nga po, alam po ninyo, when the Lord dwells in our midst, yun po yung sinasabi po natin talata, we will treat the elderly and children properly. Okay po. Kaya nga po, sa pagkakatong ito, maliwanag nawa at nawa ay makakonekta ko kayo sa mensaheng ito kung gaano kaganda at ano ang dapat gawin ng isang tao para sa kabanalan ng buhay. O ito yung pinag-uusapan po natin sa aklat po ng Zechariah, chapter 8, verse 45. Actually, hanggang 6 po yan. Kaya nga po, alam po ninyo, sadly, those words do not describe a large segment of American society in 1984. Why? Alam po ninyo, because child abuse was the leading cause of death in children under the age of 15. Okay po. Kaya nga, yung sinabi ko sa kanyo kanina, mga kapatid ko po kay Kristo, kung talagang ating Panginoon ay nasa atin in the midst of the people, o matitreat natin yung mga bata, yung matatanda, ng talagang properly. Pero alam po ninyo, itong dinitiklara po ng Amerika noong 1984, ay talagang ang mga bata ay ina-abuse po, mga edad 15. Kaya nga po, yan ay makita natin in Focus on the Family, okay, page 284, page 10. Kaya nga po masasabi po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po, I suspect that it has not gotten better since then. A 1981 congregational report noted that abuse of the elderly occurs with a frequency only slightly less than child abuse. Christianity Today, 6/12/81, page 24. Most such abuse occurs within the confines of the home. Yan po yung mga balita po, no? Matagal na yan, 1984 pa yan, 1991, pero diyan pinapakita pa lang, even in America, talagang maraming na-abuse ng mga bata, ng mga matatanda. Nataliwas doon sa sinasabi noong ating teksto from Zechariah chapter 8, verse 4 to 5 to 6. Okay po, kaya nga dito, pinag-aaralan po natin yung sanctity of human life. Kung gaano magkaroon ng tinatawag na kabanalan ng buhay ng tao at kung ano ang dapat gawin ng tao o paano nila iti-treat lalo na yung mga matatanda at mga bata. Yan ang sinasabi. At ano ang kaugnayan nito in our spiritual life. Okay? Kaya nga po, alam po ninyo, our streets, okay, binanggit po yan in our text, especially in large cities, are not safe.
especially for women and children or the elderly. Sa ngayon po mga kapatid ko po, ito yung sinasabi po ng mensaheng ito. Sa kapanahunan po natin, sorry to say, pero talagang ngayon ay nakakatakot, lalo na sa mga streets. Lalo na pagka ang mga streets ay madilim o kahit na malaki, kung wala ding ilaw, nakakatakot mag-isang lumakad. Parang pakiramdam mo ay hindi na safety, lalo na sa mga matatanda, lalo na sa mga bata, o lalo na sa mga teenager, o sa mga dalaga at binata. Talaga pong sa panahon natin, ito yung problemang kinakaharap po natin sa katotohanan. Okay po, yan ay taliwas doon sa sinasabi po ng Zechariah. Kaya nga po, pag-aralan natin kung paano po natin i-treat yung mga bata o yung mga matatanda na sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, this verse says in Zechariah chapter 8, verse 4 to 5, imply that relationships are one of God's most precious blessing. Okay? Talaga pong napakahalaga sa God yung relasyon ng pamilya, no? And sin damages and can destroy family relationship, truth, and honest holiness. Okay po? Kaya nga, dito sa mensaheng ito, ang ipinapakita po, ang sinasabi po ng Diyos po natin, kailangan ng tao talaga mabuhay na may kabanalan. At kung paano, yun po yung sinasabi ng mensaheng ito. Okay po? Kaya nga, ang unang bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, when the Lord dwells in our midst, we will treat the elderly properly. Okay po. Okay, sulat po natin sa mga comment box natin yan, mga kapatid ko. We will treat the elderly properly when the Lord dwells in our midst. Walang dahilan para hindi ho natin tratuhin ang mga matatanda ng maganda. Nako, yan ang problema. Pag-usapan po natin ngayon yan. Yan ang problema din ng mga matatanda sa kasalukuyan. Makita po ninyo ang kalsada na po nakakaawa. O kayo po, saksi kayo niyan. O kayo mismo ho, naglalakbay kayo. O nakikita po ninyo, may mga matatanda talagang naglalakad sa daan. O minsan ho, pinababayaan ng kanilang mga magulang o ang mga magulang nila o lumalaya sa kanilang mga tahanan, ang mga anak hindi na hinahanap ang kanilang mga magulang. Kaya maraming mga magulang ho, talaga naman nasa kalsada, nakakaawa po yan, namamalimos na lang. Pero ang masakit, meron silang mga anak. Kaya nga po ang mensaheng ito para magkaroon tayo ng tinatawag na sanctity of human life. O ito po yung maganda sa sinasabi po ng mensaheng ito, treat the elderly properly. These conditions will only prevail when the Lord returns and dwells in the midst of His people. Yan ay sinabi po yan sa Zechariah chapter 8 verse 3. Katunayan, ito po ang sabi niya, this is what the Lord says, I will return to Zion and dwell in Jerusalem, then Jerusalem will be called the faithful city, and the mountain of the Lord Almighty will be called the holy mountain. Kaya nga po, napakahalaga talagang magkakaroon po ng prevail dito pagka ang ating Panginoong Jesucristo dumating. Okay? Sapagkat yung sinasabi po nilang Jerusalem, dito, that is the capital city of Israel, ay faithful city. Kaya nga po, dun sa binasa ko po kanina sa inyong talata, yung mga matatanda nakaupo po, okay? Nakaupo. Okay? In the Jerusalem, street in Jerusalem, talagang makikita mo yung kanilang kapanatagan at kapayapaan. Why? Because this Jerusalem is a faithful city. Yan po yung sinasabi po ng Zechariah. Kaya po, alam po ninyo, meron tatlong bagay po dito under po nung kung paano po nating i-treat ang ating mga matatanda o ang ating mga magulang. Makinig po kayo mga anak na ngayon ay nakikinig sa live streaming na ito. Napakahalaga ho sa ngayon, sa kasalukuyan. Ay nire-remind ho ng mensaheng ito and even the Bible
kung paano po natin i-treat ang ating mga magulang o mga matatanda sa lipunang ating ginagalawan. Okay, ang unang bagay, ang sabi po ng Biblia, the elderly are sitting. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yun po yung sinabi ng Zechariah chapter 8 verse 4 to 5. Sabi po niya, God pictures, okay, tingnan po ninyo, elderly sitting, nakaupo yung matatanda, ha? O God pictures them as sitting, probably enjoying conversation with each other and enjoying the scene of the children playing all around them, and no one views them as a burden on society. No one is complaining about how depressing it is to see all these old folks just sitting around. Rather, it is picture of tranquility and delight that these folks are able to enjoy their final days in such a manner. Dito po, pinapakita po ng talatang ito kung gaano yung conversation po kaya sila nakaupo, nakamasid lang, naglalaro yung mga bata. Pinapakita po dito yung tinatawag na kapayapaan, ng kapanatagan, walang problema, walang depression, walang pangamba, walang panganib. Pinapakita po yung lugar na kung saan ang sinasabi po, when God, okay, in our midst, there is no depression, there is no worries, okay? When God, okay, in our midst, eto po daw ang meron tayo, kapanatagan, kapayapaan, okay, kaligayahan, kasiyahan, walang suliranin, no more murmuring, no more complaining. Why? Because God here in our midst. Okay? Yan ang sinasabi po. Kaya yung matatanda, panatag. Pero ngayon, yun ang problema. Ito pong ginagalawan nating mundo ngayon, ang problemang kinakaharap sapagkat yung mismong matatanda po natin ngayon ay napapabayaan even inside of our family. Kaya nga mahalaga na dapat niyong malaman ngayon sa pamamagitan po ng mensaheng ito kung paano po natin i-treat yung ating mga magulang. Okay po, tandaan po natin ang mga talatang ito na sinabi ng Biblia. Pinapakita po, pinipicture niya sa atin kung gaano ang mga matatandang ito ay nasa panatag. Why? Because God, okay, because of Jesus, ay nasa ating mga tabi. Okay po? Kaya nga po, alam po ninyo, ang ikalawang bagay po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, letter B, okay po, yung kanina sila ay nakaupo, ngayon naman, ito, letter B, the elderly are sitting in the streets. Kanina sinabi ko, ngayon hindi ka na basta-basta nakakaupo sa mga streets. Okay po? Hindi ka na, baka masagasaan ka, walang kapanatagan. Okay? Pero itong sinasabi ng Bibliang ito, napakahalaga na makita po natin kung ano yung pinipicture ng ating Panginoong Diyos na itong mga matatandang ito nakaupo in the streets. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid ko po kay Kristo? Okay, ang sabi po, what a place to be sitting. Don't they know that the streets are not the best place to be sitting? But when the Lord dwells in the midst, okay po, of His people, the streets are apparently a pretty good place to sit. Kaya nga po, tignan po ninyo ang sinasabi po niyan, what the kingdom of God likes. Okay po, yan ang gusto pong ipakita sa atin ng mensaheng ito. And that is the kingdom of God. Na kahit saan ka pumunta roon, umupo ka kahit saan, panatag, may kapayapaan. Okay po, walang pangamba. Why? Because God dwells in us. Kaya nga po, mahalaga sa buhay ng tao na merong Diyos. Okay, mahalaga sa buhay ng tao ang tinatawag nating kabanalan. Okay, in human life. Sanctity in human life. Kaya nga, ang mensaheng ito ay patuloy na nakapagbibigay sa atin ng encouragement na tayo ngayon sa panahon natin ay malaman natin ang kahalagaan, ano yung mandate natin, lalo na sa ating mga matatanda. Okay po, pinapakita lang. This is a literal
pero spiritual matter, pinapakita niya yung kapanatagan kasama ng Diyos. Saan? Doon sa kanyang kingdom, and that is heaven. Kahit anong gawin mo doon, wala kang problema. No worries, no depression. Walang problema po. Iyan ang sinasabi ng Diyos. Kasi kasama natin ng Diyos. Because the Jerusalem, okay, is a faithful city. Representative of heaven. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, the text is conveying the idea that the streets will be safe from crime and violence. When Jesus returns, He will rule the nations with a rod of iron, suppressing all unrighteousness, according to Revelation chapter 19, verse 15. Young hoodlums will not be allowed to mug the elderly for drug money. Powerful nations will not invade weaker ones. Righteousness will be the rule, not the exemption on earth. Kaya nga po dito ay muli minumulat ang ating kaalaman ng mensaheng ito. Kasi po sa totoo lang ngayon, naku po, marami kayong napapanood sa television, marami kayong nababasa sa mga dyaryo, marami kayong nababalitaan, maraming ngayon mga anak, naku po, kung tratuhin ang kanilang mga magulang, grabe. Maraming mga anak, okay po, sinasaktan ang kanilang mga magulang. Pagka mga magulang nga ay walang maibigay sa kanilang mga anak, grabe ang mga anak. Kaya nga minsan talagang kawawa po talaga ang mga matatanda. Walang magawa dahil wala ng lakas. Okay ho? Kaya nga po ito, minumulat ko muli sa mensaheng ito ang kahalagaan ng mandate o mandato ng ating mga anak para sa kanilang mga magulang o ng ating lipunang ginagalawan para sa mga matatanda na kabahagi ng ating lipunang ginagalawan kung ano ang tratong dapat gawin natin sa kanila. Kaya nga po, alam po ninyo, ang ikatlo, letter C po, under po yan ng kung paano po natin i-treat. Ang sabi po niya, the elderly are sitting in the street where children are playing. Kaya nga po, sanctity of human life playing. Ito, napakatindi po nito na talagang itong mga patatandang ito, nakaupo lang sa street, pinapanood yung lalaki at babae na naglalaro. Tignan po ninyo yung picture nyo. Okay po, na napakahalaga na sa buhay ng tao ay may ganitong klaseng kapanatagan ng buhay. Nakaupo ka lang sa street, walang violente, walang problema, o masaya ka kahit matanda ka. Okay, bakit? Nakikita mo yung mga anak mo naglalaro, yung makikita mo yung mga bata naglalaro in the street. Ibig sabihin niyan talagang napakatindi po ng kapayapaang ating ginagalawan. Okay. Ngayon, dito sa lipunang ating ginagalaw, yan ang problema ng tao ngayon. Wala nang ganyan dito. Okay ho, hindi na ho tayo panatag. Pero, ang mensaheng ito, merong lugar na merong kapanatagan. Meron pong sinasabi ang Zechariah chapter 8, verse 4 to 5, na merong lugar na may kapanatagan na kung saan ang Diyos, ang sabi niya, our God dwells in our midst. Kasama po natin ang God, and that is our eternal life and heaven. Kaya nga po, alam po ninyo, the streets of verse 5, yung binasa ko kanina, are the same streets of verse 4. The children are playing in the same streets where the elderly are sitting. Kaya nga po, alam po ninyo, sabi po ng verse 4 and verse 5, guys, nice ko lang pong basahin sa inyo ulit ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Subaybayan po ninyo, ha? And this is what the Lord Almighty says. Once again, men and women and of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem, each of them with cane and hand because of their age. The city streets will be filled with boys and girls playing there. Kung saan nakaupo yung matatanda doon sa street, nandin doon yung mga bata na naglalaro doon sa streets. Same streets. Anong ibig sabihin nito?
Yung street na sinasabi po dito, mayroong kapanatagan, may kapayapaan, walang violente, walang problema. Why? It's the same street. O ano pong ibig iparating yan? And that is the kingdom of God. And that is heaven. Kaya nga, ito yung pinapangarap ng maraming mga tao na maramdaman natin na balang araw, makakamit natin ito. Pagkat sa mensaheng ito, sinasabi niya, bagamat ito yung problemang kinakarap ng tao dito sa lipunan ng ating ginagalawan, mahirap po na mangyari sa atin yan. But we still pray, nawa nga po, ay mangyari nga na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mundong ginagalawan. And that is our prayers. Okay po, kasi masarap na umupo ka, nanonood ka sa mga naglalaro. Lalo na sa mga senior. Mga seniors po natin. Kasi mahalaga sa kanila yan. Kaligayahan nila, makita nila yung mga bata naglalaro, yung mga anak naglalaro, mahalaga po yan. Kaya alam po ninyo, this means that there won't be gate millennial retirement communities with no children allowed. The elderly won't be shut off from the young. Rather, the young and the old will be together, which is contributing something of value to the other. Kaya nga mahalaga dito, mga kapatid ko po kay Kristo, hindi ho pinaghihiwalay dito ang ating mga magulang at mga bata. Kundi sinasabi ng talata sa Biblia, magkasama ang mga magulang at ang kanilang mga anak. Magkasama ang matatanda at mga bata in same street. Okay po. At yan ang gusto ng God. Tingnan po ninyo, mga kapatid ko po. Alam po ninyo, noong 1970s, in Shanghai, China, which was then one of the 5 largest cities in the world, had only one home for the aged. In China, old age is respected as the most respected stage of life. A Chinese saying goes, if you have an old person at home, it is as if you have restored a piece of treasure. Yan po ay sinabi sa Newsweek 1979, page 15. Kung papaano dito po sa China, in Shanghai, binigyan nila ng respeto ang mga matatanda. Napakahalaga ho ang sinasabi po ng isang Chinese. If you have an old person at home, it is as if you have restored a piece of treasure. Mahalaga po, treasure natin ang ating mga matatanda na dapat nating kalingain, na dapat nating pangalagaan, dapat natin silang irespeto at dapat natin silang sundin. O mga kababayan, mga kapatid ko po kay Kristo, ito po yung mahalaga ngayon na dapat gawin ng bawat isa sa atin. Ay, kalawang bagay po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, yung una po about treating our elderly. Ngayon naman, when the Lord dwells in our midst, o sulat po ninyo sa inyong mga comment box, we will treat children properly. O ito naman, kung paano po na daw natin i-treat ang mga bata. Yung ating mga anak. O, 3 bagay din po yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Una, the children are playing. Kung makikita po ninyo sa inyong mga screen, yung mga bata, napakagandang tignan, lalaki, babae, naglalaro po sila. Tingnan nyo, imagine niyo, nakaupo ka, tingnan mo yung mga batang yan, hindi ka ba panatag? Kasi walang violente. Hindi mo iniisip na masasagasaan yan kasi yung lugar napakaganda, safety, okay po, panatag, okay po. Kaya nga, this is our imagination. Sa langit, nako po, iyan ang sinasabi ng Zechariah chapter 8, verse 4 to 5. Kaya nga po, how unspiritual. There must be a textual variant here. Why? Are you sure that the text does not say that the children are praying? Or at least they should be working or sitting quietly. Maaring
sa unang bugso ng ating kaisipan, walang ka-spiritual matter itong ginagawa ng mga bata. Pero alam po ninyo, mahalaga na malaman nyo po ito, mga kapatid ko po kay Kristo. The Hebrew words ng playing po ng mga bata comes from a word meaning laughter. God enjoys the laughter of children playing. Okay, nakikita ng God, okay, masaya ang Diyos. Okay? Na makita niya na ang kanyang mga anak ay naglalaro. Ang ibig sabihin ng playing, mga kapatid ko po kay Kristo, na yung kanyang mga anak ay naglalaro, walang suliranin, hindi nagkakaroon ng mga worries, hindi nagkakaroon ng depression, okay, nagtitiwala sila sa God, panatag sila, payapa sila, masaya sila. Masaya daw ang God natin pag nakikita niya na ang kanyang mga anak ay ganito ang ginagawa. Sa kabila po ng ating pinagdadaanan sa oras na ito, ng pandemyang kinakaharap natin, alam ko po at alam nyo din na marami ngayon ang nagkakasakit. Marami ang nakakaranas ng mga suliranin. Subalit sa kabila ng mga bagay nito, ay patuloy na sinasabi ng aklat ng Biblia na ang sabi po diyan, when our God dwells in our midst. Okay po, ang kailangan po, ay ang sabi niya, walang bagay na hindi natin kaya, walang bagay na hindi tayo makasurvive, walang bagay na hindi kakayanin ng God na ipagkakalob sa atin. Kaya nga, kapag tayo po ay merong tiwala sa God, sapagkat ang Diyos ay nasa atin, anumang ang pagdadaanan natin sa buhay, o ang kapanatagan ng kapayapaan ang patuloy po nating nararamdaman. Why? Because God dwells in our midst. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box. Okay po? When God dwells in our midst, okay, nandoon yung kapanatagan at kapayapaan. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Sometimes we are a lot like the disciples. Some people like disciples who tried to show away the children from Jesus so that they could get on with the more important kingdom business at hand. Why? But Jesus was indignant with the disciples. He said, "Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this." And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them in Mark chapter 10, verse 14 and 16. Yan po yung sinasabi ng aklat ng Biblia. Even Jesus Christ, pinakita niya kung paano i-treat ang mga bata, kung paano niya pinahalagaan ang bata, paano niya binigyan ng importansya ang mga bata. Kahit yung mga disciple nagagalit, okay, pero ang sabi ng Panginoon, nagalit ang ating Panginoon sa mga alagad at pinalapit ang mga bata at pinagpala. Mahalaga sa buhay ng tao o sa isang pamilya, mga magulang at kasama ng kanilang mga anak na magkasama na ang ating Panginoon ang sentro nito. Sapagkat pinapakita po ng ating teksto, even the aged or the elderly and even the children ay magkasama in the same street, in the same place. And that is heaven. Gusto ng ating Panginoong Diyos, walang mahiwalay sa pamilya. Gusto ng Diyos, lahat ng tao ay makabahagi sa kaligtasan ito. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarating doon sa tinatawag na lugar na kung saan ay kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ikalawang bahagi po, under po yan, kung paano pong i-treat natin ang ating mga anak. The children are playing together. Ito pa ang maganda. Sila'y naglalaro, pero ngayon magkakasamang naglalaro yung mga bata, hindi ho kanya-kanya. Kaya nga, sabi niya, the important is that they are all getting along happily together. Probably given human nature. The boys were playing with the other boys, and the girls with the girls. And the Bible does not go along with the modern nonsense of breaking down all gender distinctions, teaching girls to do jobs that are better suited to men, or teaching boys to act like girls. But the implication of the text is that
the boys and girls are playing together happily. Oh. Pinapakita po ng talata sa Biblia, walang distinction boys and girls. Pinapakita ng Biblia, magkasama po sila, masaya, okay, na naglalaro in the sight of God. Sa buhay po natin in spiritual life, walang lalaki, walang babae in the sight of God. Lahat sila ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na lahat ng babae o lalaki ay makasama in the same streets, and that is heaven. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa umagang ito, ang mensaheng ito ay nag-encourage sa atin. Nanawa po sa harapan ng Panginoon maramdaman nyo at maramdaman natin lahat, sa lahat ng ating mga babayan, kung gaano kamahal ng Diyos ang lahat ng tao. Walang pinipili ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Lahat ay may karapatang makamit ang kaligtasan. Lahat ay may karapatang makamit ng tao, lalaki o babae, matanda o bata, ang langit na pangako ng Diyos na dapat po nating marating sa buhay po natin na kung saan ay nandoon ang Diyos, na kung saan nandoon ang saya, kapanatagan at kapayapaan ng buhay. God wants us to teach our sons to grow up to be strong but loving leaders in the home and in the church, showing respect and granting honor to women. The Bible instructs older women to encourage the younger women to love their husband and children and to be workers at the home. Titus chapter 2, verse 4 to 5. This would include the younger women teaching their daughters to be good homemakers. Nawa po mga kapatid ko po kay Kristo ay patuloy po namin kayong nakokonekta sa magitan po ng mensaheng ito. Ang ikatlong bagay po, and this is the last, the children are playing together in the streets. Okay? And this indicates two things. First, the streets are fit for the children. There are no sexual perverts lurking in the shadows of abduct the children. There are no pornographic newsstands, bookstores, or theaters. Rather, there is an atmosphere of purity and protection for the children. Kung bakit sinasabi po ng talata sa Biblia na dito po masaya ang lalaki at babae na magkasama naglalaro in the street? Because ang sinasabi po dito, walang anumang alinlangan. There is no sexual perverts lurking in the shadows to adopt the children. Kaya panatag po dito, walang suliraning ganon. Naku po, ngayon yun ang problema ng ating bansa. Yun ang problema ng buong daigdig. Sapagkat ito, yung hinaharap ng ating lipunang ginagalawan. Talaga pong napakahirap ngayon. Kaya nga, minsan talagang nangyayari po ito ngayon. Kaya nga, even in our phone, even in our new technology, talaga pong minsan sobra ang pinapakita ito upang ating mga anak ay makita rin ang mga ganitong bagay na nakaka-distract din sa kanilang pagkalalaki at pagkababae. Kaya nga marami ngayon ang napapariwara. Marami ngayon bata pa lang, sobra na po talaga. Okay po, na hindi pa handa para maging tatay at nanay, pero talaga nangyayari po ito ngayon. But ito po straight kung sinasabi ng Biblia, na dito sa sinasabi po ng talata sa Biblia, pinapakita nila ang walang anumang violente sa buhay ng mga batang ito, sapagkat nabubuhay silang masaya, panatag, walang pag-aalinlangan sa isa't isa, sapagkat alam nila, ang God ay kasama po nila. Okay po? And this, secondly, the fact that children are playing in the streets means that the children are fit for the streets. The boys are not threatening the girls or using foul or degrading language. The children are not taunting or mocking the elderly. The children are well behaved. Dito po, pinapakita po ng talata sa Biblia ang mga anak kung paano napakabuti, behave. Sapagkat nandun yung kanilang respeto sa matatanda, nandun ang respeto sa mga magulang,
Yung mga lalaki po ay hindi nila binabastos ang mga babae o yung kapwa nila kabataan, nandun yung respeto nila, kaya makikita mo po sila na talaga nagsasama sila ng maayos. Kaya nga, sabi ng Biblia, they are playing together in the streets. And this is same street. Kaya nga, pati mga magulang, matatanda, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi nakikita nila na yung kanilang mga anak ay nasa mabuting kalagayan. Sapagkat alam nila na hindi magkakaroon ng anumang suliranin ang kanilang mga anak. Kaya nga po, mga kapatid ko po kay Kristo, that's God's picture of life. When Christ dwells in the midst of His people, we will treat the elderly and children properly because of our close relationship with the Lord, who is at home in our homes. It's a simple and yet beautiful pictures. In my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, the Lord taught us to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Matthew chapter 6 verse 10. While the Lord's kingdom will not come in its entirely until He returns in power and glory, we should labor for that kingdom to come in the interim. We should demonstrate as much as possible kingdom living in the here and now. Those who do not know Christ should be able to look at our homes and our church and get a glimpse of what it will be like on earth when Jesus reigns as King and dwells with us. Where do you begin? Begin by enthroning Jesus Christ as Savior and Lord of your life. You must have Christ dwelling in your heart by faith, being rooted and grounded in love. Ephesians chapter 3 verse 17. Spend time daily with Him, reading and meditating on His Word, confession your sins, and praying for your family relationship. Nawa po mga kapatid ko po kay Kristo, ang paksang ating tinalakay, sanctity of human life, kabanalan ng buhay ng tao, ay makita po natin kung ano ang pinakitang picture ng Diyos mula po sa Zechariah chapter 8 verse 4 to 5. Na kung paanong pinakita niya ang kanyang kingdom. Ang Jerusalem is a faithful city. Na pinakita rin po niya ang street na kung saan ay may kapanatagan, kapayapaan at kaligayahan. Pinakita rin po sa picture na yan ng ating Panginoong Diyos na mga bata, lalaki at babae ay nagkakasamang magkakalaro. At pinakita rin po sa mga talatang yan, mga kapatid ko po, na kung paano ang mga matatanda ay nanonood na masaya na makita nila ang kanilang mga anak na may kapanatagan. Yang lahat ng mga bagay na yan ay pinapakita ng Diyos. Ay mangyayari yan sa kabilang buhay. Mangyayari yan doon sa kanyang kingdom, sa heaven. Pero sa panalangin natin sa isa't isa, panalangin ko din at panalangin ng maraming tao, kahit sa mundong ating ginagalawan, ay pwede ring mangyari na magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan ng buhay ng tao. Na dito sa mundong ito, when God dwells in our midst, kasama natin, dito man sa mundong ito, magkakaroon ka din ng kapanatagan at ng kapayapaan. Magkakaroon ka rin ng saya sapagkat kasama mo ang iyong buong pamilya at kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang mensaheng ito, ang kanyang sinasabi sa lahat ng mga tao ngayon na nanonood nito, sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga anak ng Diyos, muli ay makita natin ang kahalagaang may Diyos sa buhay. At muli ang kahalagaan at importansya na tayo pong mga anak ng Diyos ay makita sa atin sa bahay at sa iglesia ang kingdom ng God sa langit. Nawa po sa umagang ito ay muli ay nakapagbigay kami sa inyo ng encouragement, lalo tigit ang salita ng Diyos, at nagwa ay nagbigay muli ng kamalayan at karagdagang kaalaman kung paanong pinipicture ng Diyos ang sayang malapit na nating marating. Yan ang langit na minimiti natin
na doon ay walang suliranin, na doon ay wala nang anumang problema, wala nang worries, wala nang depression, kundi doon ay masayang masaya ang bawat isa sa atin to worship God sa buhay po natin. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko po kay Kristo. Pagpalain po tayong lahat at nawa po patuloy tayong mag-ingat lalo po sa panahon natin sapagkat marami po talaga ngayon na nagkakasakit sa bawat pamilya. Nawa, dalangin namin na kami na yung mga kapatid kay Kristo. Mabuhay po kayo, gumaling po kayo, maging malakas po kayo at patuloy kayong gamitin ng ating Panginoon Diyos sa mandato na ibinigay po sa inyo ng dakilang may kapal. Maraming po salamat and God bless us all.